Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratiles Vlogs. Pag-uusapan po natin, ito po, no, hindi raw po kino-cover up ng palasyo ni BBM, hindi raw po kino-cover up ito pong leadership fund na natuklasan po natin. Ngayon lang po, ngayong week lang po to. Sa pagtestigo po ni Bunuan, ang dami po pala talagang mga anomalya, no, na hindi po man lang natin nalalaman. Kasama po dyan yung confidential, yung leadership fund nito pong mga senador, no? Ayan, wala raw pong cover up. Pag-uusapan din po natin, ito po, ay yung kay BP Sara, pinapangatwiranan po nila ngayon na ayan, no, sabi po ni Jerbil Luistro, ang pagsasampa ng DOJ ng kasong grave threat labang kay BP Sara malinaw na pagpapatunay na no one is above the law. So, ang reaction po natin dyan, pinagmamalaki pa nila na po pwede naman daw na sampahan si BP Sara ng pangkaraniwang kaso sa pangkaraniwang korte. Ang question ko, bakit po tayo gumagastos ng 25 million per day para ma-impeach si BP Sara, samantalang pwede naman po pala siyang makasuhan sa normal na korte? Hindi po ba dapat, hindi nyo ba naisip yun? Kakasuhan nyo rin pala sa normal na korte. Bakit po nag-impeachment pa tayo? Before impeachment, meron pa silang tinatawag na hearing. Congressional hearing dyan sa House of Representatives. Nag-hearing pa sila, gumastos pa rin ng milyon-milyon. Ngayon, 25 million per day, ginagastos natin. Pwede nyo naman palang kasuhan si BP Sara ng direkta. Yan po ang mga pag-uusapan natin at marami pa pong iba. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, una po, naawa po ako sa ngayon po nagaganap po yung pre-trial hearing sa kaso pong plunder ni Senator Marcoleta. Naawa ko kanina kasi pumapasok po sila sa Sandigan Bayan na nakaposas, no? Ito, alam na alam po natin, hindi po nagnakaw. Ang tanging kasalanan po ni Senator Marcoleta, tumanggap siya ng campaign fund, na legal naman po. Lahat ng mga politiko tumatanggap po ng campaign fund. Pero siya lang po ang tanging politiko na pumaparada po na nakaposas. Buti nga, tinakpan pa yung kamay. Anong uri po talaga yung mga magnanakaw ng bilyon-bilyon? Bilyon-bilyon po ninakaw dyan. Sa flood control na hanggang ngayon may baha pa rin. Bilyon-bilyon. Hindi po natin nakita na pinaparada na nakaposas. Ito po, hindi po involved sa flood control. In fact, si Marcoleta po ang nag-iimbestiga, ang gustong malaman kung sino po ang mastermind na flood control. Kung totoo po kayo sa mga sinasabi nila na sila ay gusto nilang maparusahan, hinayaan nyo sana si Marcoleta ang mag-imbestiga. Kung hinayaan nyo lang po sana si Marcoleta, marami na po si Marcoleta sana na narekomenda ng sampahan ng kaso with kompletong ebidensya. Ito po, nakakaawa po na nakaparada, malungkot si Senator Marcoleta, papasok sa Sandigan Bayan. Ang tanging kasalanan niya sa pagkakaalam ko, nag-imbestiga po siya ng flood control. Yung mga totoong nagnakaw ng flood control,
Hindi pa po natin nakikitang nakakasuhan man lang eh. Ni hindi po na pag-uusapan. Yung binabanggit po ni Senator Lacson noon nung siya hindi pa po Blue Ribbon, nung si Marcoleta po nag-iimbestiga, nag-eepal si Lacson na nagsasalita ng mga sarili niyang investigasyon sa sa flood control. Asa na po yung 70 ba o 69 na contractor na mga totoo pong illegal. Hindi ka po pwede na ikaw ay maging contractor kung ikaw po ay congressman. Pero si Marcoleta po yung papasok sa korte ng nakaposas. Okay, sagutin muna natin itong mga kung ano-ano. Paulit-ulit po sila kay Attorney Christine Ferrer na misleading daw. Sinabi raw ni Attorney Ferrer na misleading ay allowed. Ang sinabi ni Attorney Ferrer, they are allowed. Wala po siyang misleading are allowed. O is allowed. Pasensya na kayo sa English. Hindi ko alam kung is allowed o are allowed eh. Yung kaisa-isa po na sagot na yon na is o are allowed, it is allowed pala. Yun na po. Ngayon, pati si Arnold Clavio, meron na po siyang, tignan nyo, ito yung formula nila eh. Umatake lang kayo dyan, sawayin man kayo ipaburaman ni Chis Escudero, bahala na yung hindi bayarang media. Yan yung punto ko noon pa eh. Gamit na gamit itong mga hindi bayarang media na to. O, tignan po ninyo. Ito po sinabi ni Arnold Clavio, maraming hadlang para lumabas ang katotohanan. Patuloy ang laban natin sa misinformation, disinformation at fake news. At ngayon may nadagdag pa, misleading. Lahat isang layunin, iligaw tayong lahat sa tama. Wala pong sinasabi si Attorney Ferrer, reviewin nyo man. Misleading is allowed in court, misleading question is allowed in cross. Ang sinabi niya, it is allowed. Ano po ang ibig sabihin nun? Saan po siya nagre-react na it is allowed? It is allowed. Sa cross-examination, yun yung sinasabi niya. Pero hindi niya tinukoy na misleading. Ang nagsalita po ng misleading is not allowed. Si Kapunan. Sinabi naman po ni Christine, it is allowed. Kung ang pagkaintindi niya, ang sinabi ni Kapunan ni leading is not allowed, leading questions is not allowed in cross. O, hindi po ba? The best thing para nyo mag-react, may nagtanong po ba kay Christine Ferrer kung ang ibig ba niyan sabihin ay misleading ay allowed sa cross? Wala naman nagtanong, wala naman naglinaw eh. Ngayon, nilinaw na po ni Attorney Sison. Ang ibig sabihin ni Christine, yung leading questions ay allowed sa cross. Hindi. Ngayon, anong sinasabi? Hindi. Nasabi na. Pwede nyo ba sabihin yun? Nasabi na yan eh. Lahat ng abogado sinasabi, basic, alam lahat ng abogado na misleading ay hindi allowed. Alam pala lahat ng abogado, ibig nyo sabihin, katangi-tangi na si Christine Ferrer ang hindi nakakalam. Alam nyo po, ako, nagtatanong kayo sa akin, nililinaw ko, di ba? Ano yung ibig mo sabihin ng tanong mo? Nililinaw nyo naman. Di po ba? Wala namang naglinaw. Ano yung gusto? Ngayon, nung nilinaw po ni Singson, kung ano yung ibig sabihin ni Ferrer, ayaw nyo tanggapin. Kasi nasabi na. Puta, kung ganyan po ang usapan, ilang beses po nagsorry si
Kapunan. Ilang beses na po nagsosorry si Kapunan. Ano po ibig sabihin ng pagsosorry? Habang nasa korte kayo. May nasabi siya na hindi angkop. May nasabi siya na hindi tama. Kaya siya nagsosorry. O iba yung tawag. Pwedeng apology o kung ano pa man. Normal lang po yan. Puta si Miriam Defensor nga, tsaka si Miriam Defensor. Yung sagutan ni Miriam Defensor at tsaka ni dating Supreme Court Justice Carpio. Yung babae. Carpio rin ba yun? Nakalimutan ko na eh. Dyan kay Corona. Lahat na po yan, media, tsaka yung lahat ng ano nila, mali si ano, mali. Biruin nyo, isa lang po yung ibig sabihin nun. Tignan po ninyo, nagtalo po si Morales Carpio. Yan, tsaka si Miriam Defensor. Nagtalo po sila ng patalinuhan. Nagkaroon po ng pagtatalo. Matalino tsaka versus matalino. Nagtalo po sila doon sa Corona impeachment. Conchita Carpio Morales. Nagkaroon po sila ng pagtatalo doon sa impeachment ni Corona. Ano eventually yung sinabi ni Carpio? Mea culpa. Mea culpa. Tinanggap naman yung paghingi ng tawad ni Miriam Defensor Santiago. Tinanggap po ni Miriam. Ganun lang po yun. Ang problema dito sa mga kalaban natin, hindi natatapos sa korte. Pwede namang ilinaw yun ni Kapunan kung siya ay duda. Teka muna, anytime naman pinagsasalita siya eh. Kung gusto po nila ng paglilinaw, anytime dapat sinabi ni Kapunan. Teka lang po, presiding judge, ililinaw ko lang po, baka malito yung mga nakikinig sa atin ng mga student of law. Totoo ba na sinabi mo, Attorney Christine, na misleading questions is not allowed? O misleading questions is allowed in cross? Hindi po. Yun, tsak yung sasabihin. Sinasadya kasi nila yan. Ang ginagawa ni Kapunan, nanlilito siya. No, once na parang nalito yung tao, nagwawala sila lahat. Dapat yung mga nagwala na yun ng mga abogado sa likod. Iba na po yun permanently sa panonood. Yan yung pinunanan ni Robin Padilla. Tignan nyo po. Ano lang po, sa experience. Hindi kasi natin naririnig kung nag-iingay sila o hindi. Nasa likod po sila ni Kapunan. Nakikita po yan ni Christine. Yung mga pang-aasar nila. Nakakagalit po talaga yan. Ang dami mong kalaban, ang pwesto nila sa likod. Yung isa na yun, yung isang abogado na yun, yung gumanon, dapat ban na yun eh. Iniinsulto niyo yung korte. Si Miriam Defensor, paalala ko lang sa inyo, may nagganon lang. Si Vitaliano Aguirre yun, naging ni Duterte. Naging DOJ ni Duterte. Nagtakip lang ng tenga. Hindi po nagbigay ng mga reaksyon na kung ano-ano. Gumanon lang po siya. Sinita ng korte. Sinita ni Miriam partikular. Pinagalitan po ni Miriam Defensor. Bakit ka nagtatakip ng tenga? Ayoko na po marinig yung mga sinasabi. O, lumabas ka. Pinalabas. Etong mga to, inasar yung... Nakita niyo po yung reaksyon? Inasar nila si Christine. Tapos walang reaction tong mga judges. Yung mga judges kasi, pasensya na po kayo, ang layo nyo po sa mga judges nung panahon ni ERAP impeachment trial at nung panahon ni Corona impeachment trial. Napakalayo ninyo. Simpleng-simple, sinasabi, bigyan ko kayo na halimbawa, tinanong ni Bam Aquino, ano pong masasabi nyo sa mga paggamit ng alias? The JC, the Joint Circular, is silent.
Ang pagkakaintindi niya ng silent, bawal gumamit. Anong uri ng mga judge din? Ngayon, naunawaan ko na po kung bakit ganyan ang mga judge natin. Meron po pala silang leadership fund. Di ba? Ipinamukha sa kanila. Alam niyo po ang nagaganap? Lahat po ng mga batikan ng mga abogado, pwera po yung mga abogadong mga alam mo na pabor dito sa mga prosecution. Pero lahat po ng batikang abogado, sasabihin, wala pa po napapatunayan. Kahit nga kakampi na nila eh. Si Tupas, Congressman Tupas, sinabi, wala pa naman, hindi sapat yung mga binibigay ninyo na ano, kasi interpretasyon lang yun ng COA. At ang sabi po ni Tupas, ang linaw, appealable pa nga yan eh. Kung sa COA pa lang appealable na, paano nyo ididiin si BP Sara, pwede pa nga siyang umapil sa COA, ang batayan nyo lang naman COA. Kaya nga masyado kayo nagmamadali sa impeachment. Mamaya, pupuntuhan natin. Palalalimin po natin yung mga impeachment at pagkakaso kay BP Sara. Papaliwanag ko po sa inyo na bakit po tayo nag-aaksaya ng 25 million a day. Pwede naman po tayong hindi mag-aksaya ng 25 million a day. Punta muna tayo dito sa leadership. Pinakita ko lang po sa inyo na itong nagaganap, kahit na ano sabihin nila kapunan dyan, ipabura man yan ni Chis Escudero, dadalhin po yan ng hindi bayarang media. Halimbawa po, sinabi po ni Kapunan na si BP Sara ay ano na nga yun? Ano yung sinabi niya kay BP Sara na pinabura? May sinabi siyang kay BP Sara na pinabura eh. Scammer, di ba? Sabi ni maraming salamat sa nagpaalala ng ng ads kasi minsan maraming salamat sa concern na kumita ko. Alimbawa yung scammer. Pucha, pinabura na yun, pero kinabukasan, dala-dala na ng media yan na scammer. Ang tawag na nila ngayon kay scammer na. Ang tawag na nila kay BP Sara, scammer na. Parang ganyan, yung salitang misleading. Kita nyo po, binigyan ko kayo ng halimbawa, dala-dala na ni Clavio yan. Pwede naman nilang tanungin si Attorney Ferrer, di ba? In fact, nagbigay na po ng pahayag si Attorney Sison. Bakit hindi nyo po sinasabi na ang kahulugan ay yung sinabi ni Attorney Sison? Okay, kasi nga, talagang sila ay ginagamit ng prosecution. Okay? Scammer. Ayan yung halimbawa. Kumalat po yung scammer, pero pinabura yun. Yung salitang scammer, ganyan po yung ugnayan ng prosecution, ng administrasyon, at ng hindi bayarang media. Okay, punta po tayo rito. Duterte Legacy, Dolomite Beach. Pakita ko lang po sa inyo, hindi po akin to may gumawa lang po nito. Pero bala kong i-adapt, ayan no. Duterte Legacy, Manila Bay, Dolomite Beach, iimbestigahan sa Kamara. Di ba ang linis? Ito po, Marcos Legacy, basura sa sa Parañaque. Bumabahang basura sa Parañaque. Dehin Bokiki, si Redon. Okay. Tapos, dalandala po nila lahat. Biglang wala na po ngayon. Gusto pa rin lang iugnay sa Dolomite. Ang problema, ito pa ngayon. Sabi nila, dito na rin. Ito kasi, basta dinala na ni Egan, yan na rin yung dala ng ibang media. Alam nyo na kung bakit, di ba? Okay. Ito po, ito naman yung bit-bit ni Egan dyan sa Ayan. Present niya itong
yung bumahang basura at eto sinabi niya, hindi pwedeng isisi lang ng isisi sa gobyerno ang baha kung tayo ay bahagi din ng problema sa walang tigil na pagtatapon ng basura. Tama naman. Tama ka naman dyan, Arnold Clavio. Di ba? Grade elementary pa lang tayo, tinuturo sa atin yan. Lahat dapat na natutunan natin, tinuro na nung elementary. Ang baha ay dulot yan ng pagpuputol ng puno at saka pagtatapon ng basura kung saan-saan. Tamang-tama po yun. Bakit tayo gumastos ng trilyon, Arnold Clavio, bakit tayo gumastos ng trilyon sa flood control projects samantalang alam naman pala ng lahat ng tao na ang solusyon po para hindi bumaha ay huwag magtapon ng basura sa di tama at saka huwag magputol ng puno. So ang solusyon dapat, magtanim ka ng puno. Yan ang ginagawa ni BP Sara. At dahil si BP Sara ay gumagawa niyan, ayaw niyong gawin na magtanim ng puno kasi ayaw namin kay BP Sara. Lahat ng ginagawa niyan, masamang tao yan eh. Oh. Di po ba? Simple lang. Maglinis ng basura sa Manila Bay, sa Ilog Pasig. Saan ba nanggaling sa tingin niyo yan? Sa mga estero. Oh. Ngayon, alam niyo po nung panahon ni Tatay Digong, nakita mo naglilinis sa estero, may mga magtatapon ka ba kung taga-estero ka? Pucha, nakita mo naglilinis kami, MMDA halimbawa, naglilinis sa estero, tapos tatapunan mo? Hindi po ba? Una, matatakot ka, may naglilinis, tapos magtatapon ka. Kalokohan po yun. Okay. So, pasimplihin lang. Sana yung trilyon, hindi na tayo gumastos. Hindi naman pala yan kalutasan. Alam niyo yung point? Hindi pala kalutasan eh. Bakit tayo gagastos? Ganun lang. Okay, punta na po tayo rito sa iba pa. Ayan, sabi po ni Attorney Season, she's not referring to misleading questions. In effect, Attorney Ferrer was only saying that leading questions are allowed on cross-examinations, not misleading questions. Nilinaw na yan ni Attorney Season. Pero tuloy pa rin yung hindi bayarang media na pagsasabi na pinaka-worst daw na abogado ng defense, si Season. Paano naging pinaka-worst? Ang galing nga ay si Season, si Ferrer. Ang galing nga ni Ferrer. Oh, 'di ba? Paano maging worst si Ferrer? Ang galing niya nga. Okay. Eto na po tayo. May nagtanong po kay Auntie Claire. Dito na po tayo sa cover up. Okay. So, tinatanong ngayon yung leadership fund. Sa mga hindi po nakaalam ng leadership fund, kasi ilang araw pa lang po yan, sa mga nakakaalam na po, okay lang po. Iulitin ko lang para sa mga hindi nakakaalam. Si Bunuan po, Secretary Bunuan ng DPWH dati, pinalitan ni Dizon, naglantad po siya na tong mga senador meron tinatawag na leadership fund na pwede meron silang 500 to 1 billion na leadership fund na pwede nilang manghingi po sila ng infrastructure project. Minimum na 500 million per senator to at maximum yung malalaking yung mga chairman ng committee 1 billion. So sa madaling salita, nilantad dyan ni Bunuan. Meron niya, nag-exist yan. Okay, ngayon, siyempre, tatanungin ngayon si Auntie Claire, di ba? Kung kino-cover up ba tong leadership fund. Kasi, tandaan nyo po, 2024 yan, isinagawa. Tapos, napatupad yan 2025. So, tayo ngayon, ang budget na umiral ngayon, 2026, di ba? Papunta ng 2027. So, may diferensya ng 2 taon. Okay, ito po ang sagot ni Auntie Claire. Pakinggan po natin. So, what does this make of how the president or the administration is watching the budget? Kung his alter ego saying there's a leadership fund or
other issues like the flood control scandal or kickbacks na hindi po alam ng presidente? Ang ganda ng tanong. Paano po binabantayan ng Pangulo yung budget samantalang may nagsasabi po na leadership fund na sinasabi ni Pangulong Marcos na hindi niya alam. Thank you very much muna kay Marie Chris Gobrin na nagbigay po ng $999. Gawin muna natin siya moderator. Yan. Maraming salamat, Marie Chris Gobrin. Okay. Ito po sagot ni Auntie Claire. Kaya nga po, nung naramdaman ng Pangulo, bilang Pangulo, umaksyon, Ganito, dramatic kaya nga po. Nung naramdaman ng Pangulo, naramdaman, nung naramdaman daw ng Pangulo, tsaka umaksyon. Okay, tuloy natin. nagpaimbestiga, hindi inalintana kung mismo administrasyon niya ang matatamaan. Ang galing magdrama ni Auntie Claire, no? Nung panahon na natuklasan ng ating Pangulo, na naramdaman ng ating Pangulo, nagpaimbestiga. Hindi inalintana na maapektuhan ang kanyang administrasyon. Ito pa pag-amin niya. Dahil Secretary Bunoan ay sekretary niya. Hindi niya ito kinover up. 'Di ba? Hindi niya ito kinover up. Nung natuklasan niya, nung naramdaman niya, nagpaimbestiga siya. Hindi niya ito kinover up. Yan. Na yung iba ay umaamin na may ghost projects pero walang pag-iimbestiga. Ang Pangulo, hindi po niya yan ginawa. So, nung naramdaman niya na may mali at nakikita, ito namang leadership fund, Nung naramdaman niya na may mali at nakikita, gumaganon-ganon pa eh. Mostra ng mga kala mo nagde-declaim eh. 'Di ba? In fairness po, magaling po bumitaw kaysa kala Luis Tro at kay Dilima. Mas maganda po mag-declaim ito si Auntie Claire kaysa sa dalawa. ngayon lang din naman ito lumabas. So, ngayon lang lumalabas yung mga naitago na lihim. Ngayon lang din naman to lumalabas. So ngayon lang lumalabas yung mga naitagong lihim. Ayan. So palusot niya, hindi naman, ngayon lang naman to lumalabas yung mga naitagong lihim. Yan. Mamaya pupuntuhan natin yan. Kung nagpa-imbestiga yung Pangulo, hindi natin ito lahat malalaman. Kung hindi pa nagpa-investigate ang Pangulo, hindi pa natin to malalaman. So bida na naman si Marcos. Bida na naman si Marcos. Kaya ginawa lang ng Pangulo ang obligasyon niya bilang Pangulo para maisiwalat ang lahat na nagaganap na anomalya, lalong-lalo na sa DPWH. Si BBM pa pala ngayon ang nagpa-imbestiga, no? Kaya si BBM pa ang gumagawa ng tungkulin ng Pangulo. Hindi, no? Okay. Ang tanong, hindi po ba pumipirma si BBM sa mga budget? Hindi po ba siya yung may ultimate, yung pirma niya po para mapasa po yung budget, ang ultimate na pirma na kinakailangan, yung pirma po ng Pangulo? Kung sinasabi niya po ng Pangulo, kasi may palusot ang Pangulo, hindi ko alam yan, na meron palang leadership fund. Hindi niya raw alam na meron pang leadership fund. Para lang, ganito palusot niya yan para sabihin na wala siyang kinalaman sa leadership fund. Bakit po? Kasi sinasabi ni Lacson na mas masahol pa tong leadership fund kaysa sa pinagbawal na pork barrel. So, ibig sabihin, kaya pinagbawal yung pork barrel dahil masama, illegal. Pinagbawal illegal. So, pinagbawal ng Supreme Court. Kung tama yung sinasabi ni Lacson na itong leadership fund ay mas masama pa kaysa sa pork barrel, kinakailangan, walang kinalaman si BBM. So, i-deny niya lang, di ba? As usual. Ngayon ko lang nalaman yan. Paiimbestigahan ko. Kasi nalaman ko na eh.
Baliktad naman yung sinasabi ni Auntie Claire. Kaya daw natin nalaman dahil nagpa-imbestiga si BBM. Eh si BBM nga nagsabi na hindi niya alam eh. Okay. Alam niyo po, yung palusot po na hindi alam, po pwede po yan kung tayo po, halimbawa tayo. Sabihin natin, hindi ko alam yan. Eto tinanong naalala ko lang, tinanong si BP Sara tungkol dyan sa Pax Silica. Ano sagot ni Pax Silica? Ni Pax Silica, ni BP Sara. Hindi niya alam yung Pax Silica. Nagwawala lahat. Anong klaseng vice president yan? Dapat alam niya yan. Takot. Eto po, hindi alam ng presidente. Wala nagwawala. Nagwawala yung mga kakamping, yung mga dilawan. Bakit daw hindi alam ni BP Sara yung Pax Silica? Tapat yung tao. Sinasabi niya hindi niya alam. Paano siya magre-react kung hindi niya alam? Ang nakakaalam pa lang naman yan talaga yung mga environmentalist. Huwag niyo sabihin alam niyo na yung Pax Silica. Nung tinanong niyo po ako tungkol sa Pax Silica, hindi ko rin alam yan. Hindi po yan nakakabawas ng talino ng tao kung hindi mo alam at inamin mong hindi mo alam. Ano po pagkakaiba niyan? Nang hindi alam ni BP Sara yung Pax Silica at ito hindi alam ni Pangulong Marcos yung leadership fund. Pag dininay mo na wala kang alam sa leadership fund for the sake na sabihin mo na hindi ka involved, may kasalanan ka rin po. Una, saan ba galing yung pondo na yan? Saan po makikita yung pondo na yan? Nasa GAA po yan. Kung nasa GAA po yan, bakit hindi mo alam, pumirma ka ron? Si Tatay Digong, alam niyo po, kahit nung panahon ni Tatay Digong, ang higpit na ni Tatay Digong, palamura, pwede kang ipakulong, pwede kang talagang masita ni Tatay Digong. Iniisa-isa ni Tatay Digong, nakikita niya yung mga insertion. What's the difference? Tawag lang. Insertion din yan eh. Ang leadership fund ay insertion. Ano yung ginagawa ni Tatay Digong? Hindi po niya pinipirmahan hanggat may insertion. Kung nakita niya po na may in-insert yung mga magnanakaw, alam niyo po kaya in-insert yan kasi nanakawin yan eh. Kung nakita niya po na may in-insert yung mga magnanakaw, binibito po ni Tatay Digong. Yan po, dyan po kilala si Tatay Digong. Kaya hindi po pwedeng magpalusot ang isang Pangulo na sabihin na hindi niya alam na meron palang leadership fund. Okay lang po yun kung kahapon lang siya pumirma. Pinirmahan niya to 2024 pa eh. 2026 na ngayon eh. After 2 years, sasabihin mo, hindi mo alam. Ang mga pinirmahan mo noong 2024, nalusutan ka, naibunuan. Wala pong palusot dyan. Dalawa lang po yan. It's either involved ka, kasama ka, or incompetent ka. Wala pong pagitan. Pag sinabi mong hindi mo alam, yung mga pinipirmahan mo, hindi mo nabusisi, ano pong pag-amin yun? Kayang-kaya kang palusutan ni Bunuan at ng mga senador. Di po ba? Pinalulusutan ka ng harap-harapan, nasa GAA yung palusot. Okay. Ikalawa, bakit ngayon to nilalabas? Sa panahon na mainit, bakit hindi po sinasama yung mga congressman? Ito po ay intended para warningan yung mga senador. Yung mga senador po kasi wala po silang nakikita hanggang sa kasalukuyan sa impeachment. Wala silang nakikita na ito, ang impeachment na ito, ay yung prosecution nakakapaglabas na ng ebidensya. Walang ebidensya ng death threat. Wala eh. Di ba? Yung mga testigo nila pare-parehong hearsay. Wala sila dun. Okay. Ikalawa, napakita kahit hearsay na namimili sila ng speech ni BP Sara. Hindi nila nire-recognize
yung mga speech ni BP Sara na nagsasabi na kontrolado ni Martin Romualdez at saka ni Saldico yung budget. Eh kung kontrolado nila, dapat makulong na sila kung naniniwala sila sa sinasabi ni BP Sara. Di ba? Sila may control, hindi naman sila DBM. Pero naniniwala sila kay BP Sara na ipapatigok niya si Martin, si BBM at saka si First Lady. Pero hindi sila naniniwala kay BP Sara na may threat yung buhay ni BP Sara. At ang nagte-threat ng buhay niya, itong tatlo. Kaya niya nga, paghiganti nga yun dun sa tatlo. O, yun po. Di ba? Tapos dito naman, yung matagal na nilang binibintang na 11 days, napatunayan na po na wala po yan. Wala pong silbi yan. Asa na ba tayo? Ba't kung saan-saan na ako napupunta? So, yan po yung conclusion natin yan. Pag i-deny po ni BBM na wala siyang alam sa leadership fund, bakit ka pumipirma sa mga JA na hindi mo inaalam yung patutunguhan ng pondo? At saka, alam niyo po, sa kalakaran po, di ba, ang budget po nagmumula po sa NEP. Ang NEP po, gawa po yan ng gobyerno. Si Bunuan po, tauhan mo. Napapalusutan ka ni Bunuan sa napakatagal na panahon. Inaamin mo ngayon na napapalusutan po ako ng tauhan ko sa napakahabang panahon. Anong... Mas masahol pa yung palusot. Di po ba? Mas masahol pa yung palusot ni BBM kaysa sa sabihin niya na lang na alam ko yan. Thank you very much kay Bernadette Lawmaker na nagbigay po ng $10 na pangkape. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pa. Iba pa pong mga nagbigay ng reaction. Ito talaga malupit na reaction ni Vince Dizon. Sabi ni Vince Dizon, tingin ko mayroong mga kailangan gawin ng gobyerno. Ito po, ang background ni Dizon, sinabi niya to dito po sa sikat na ngayon sa buong mundo. Balita po tayo kinuha po tayo na Reuters at ng iba pang international news. Ito pong basura na to sa Parañaque. So, in reference sa basura ng Parañaque, ito po sinabi ni Vince Dizon. Tingin ko mayroong mga kailangang gawin ng gobyerno na hindi nagawa ng nakaraang mga administrasyon. Yun talagang malawakan at malaki ang solusyon sa basura. Nakakatawa ka naman na Vince Dizon. Wala ka pang nasasabi na solusyon sa basura eh. Nangangantyaw ka na kagad ng ginawa ng dating administrasyon. Patawa ka masyado. Ito pa po ang isa. Tingnan niyo po ang sinabi ni Judge Rapi Tulfo. Pinuna ni Senator Judge Rapi Tulfo sa kanya interjection kay Projection Witness COA Icpao Authority Celine Del Campo ang umano'y paggastos ng Office of the Vice President ng 16 milyong halaga ng confidential fund sa loob ng 11 araw para sa pagrenta ng 34 safe houses. So pinupuna po ni Rapi Tulfo, ang laki naman ng halaga na 16 million na ginastos ng 11 days. Alam mo, Rapi Tulfo, sana mapuna mo rin. Ang ginagastos nyo sa impeachment trial, 25 million per day. Etong pinupuna mo, 16 million ginastos in 11 days. Talagang ang tatalino nila, no? Sana po, wala na po tayong ibotong mga katulad nito. Pupunahin mo, 11 days. Gumastos ng 16 million ng OBP. Parang pagpe-present ka na, napakalaking pag-aaksaya. Kayo nga, isang araw 25 million Hindi po yan hula, hindi po yan. Sinabi po yan ng
Senate President waling-waling na kayo po ay gumagastos kahit po siya ay wala, kahit po siya ay display lang, gumagastos po kayo ng 25 million a day. Tapos ang lakas, para saan? Para patunayan na gumastos ng 16 million in 11 days si BP Sara? Para habulin yung 16 million na ginastos ng 11 days? Gagastos kayo ng 25 million a day? Magkano na po ngayon yun? Meron dito nagsabi ng 375 million na po. 375 million na po ang ginagastos ninyo sa 15 araw para po punahin lamang. Punahin lang ha. Kasi walang illegal eh. Sinabi na po ng COA, hindi illegal ang paggastos ng 11 days. Para lang po masabi ninyo na parang may mali. Mali yata yung gumastos ka ng 16 million sa loob ng 11 days. 16 million, ang laki naman. Kayo nga, gumagastos kayo ng 25 million a day. Oh. Tapos makikita ko, ito po ang malupit. Makikita ko po, sabi rito ni Jerbil Luistro, ang pagsasampa ng DOJ ng kasong grave threat labang kay BP Sara ay malinaw na nagpapatunay lamang na no one is above the law. Alam niyo po, ito bakit po nagsasagawa ng impeachment sa Pangulo ng Pilipinas? Kung ang Pangulo ng Pilipinas ay mayroong ginawang karumal-dumal na krimen, hindi po pangkaraniwang krimen, mga karumal-dumal, pagnanakaw ng malaking halaga. Yung galing sa mga illegal na gawain yung perang pumapasok sa kanya. Karumal-dumal po yan. Sasampahan mo kakasuhan mo yung Pangulo. Di ba? Gusto nating mapanagot. Bakit ba nagkakaso? Gusto nating mapanagot yung tao. Kaya lang, dahil po yung Pangulo ng Pilipinas ay hindi mo pwedeng kasuhan, kaya kinakailangan mo muna siyang impeach. Impeach mo muna yung Pangulo para mo siya matanggal sa pwesto. Pag tanggal na siya sa pwesto, pwede mo na siyang makasuhan. So, ibig sabihin, ang impeachment po pala, ang konsepto po pala ng impeachment, tatanggalin mo sa pwesto kasi hindi mo siya mapapanagot. Kung gusto mo mapanagot yung tao na impeachable official, halimbawa po, ombudsman, Pangulo, pangalawang Pangulo, mga members of Supreme Court, mga members ng mga committee, ng mga special committee, COA, ito pong COMELEC, kinakailangan mo muna silang sampahan ng reklamo. Matanggal sa pwesto, masasampahan mo na sila ng criminal case. Di po ba? Okay. Malinaw po yung intention eh. Bakit ka mag-impeach? Ngayon, ito po ang nangyari. Habang nasa impeachment, sinampahan po si BP Sara ng grave threat. Nauna pa dyan, sinampahan siya ng inciting to sedition. Nabasura ng inciting to sedition, sinampahan naman siya ng grave threat. Ang tanong ko po, pwede po palang sampahan ng kaso, direkta yung Pangulo? Kasi pinaglalaban nila. Ako po kasi ang paniniwala ko, hindi dapat sinasampahan ng kaso yung Vice President kasi impeachable offense siya. Impeachable official pala siya. Kasi kawawa naman, hindi na makakapagtrabaho yan kung sasampahan nyo ng sangkatutak na kaso. Ngayon, ito po ang katanungan. Pinagyayabang po nila na dapat lang kasuhan niya si BP Sara kahit may impeachment na kasi iba naman daw yun, sabi nila. Yun ay, eto, para tanggalin lang, doon naman para parusahan. Bakit nyo ba kinakasuhan si BP Sara? Di ba sabi nyo, for accountability? Pwede pala kayong dumiretso ng kaso eh. Kung dumiretso po kayo ng kaso, hindi nyo pinadaan sa impeachment, wala tayong gagastusin na 25 million a day. Yung 375 million so far, ayon sa kwenta nyo, 375 million so far na ginagastos natin, pwede na sanang itulong yan sa mga nabaha.
Pwede na sana itulong yan sa mga na-landslide yung bahay. Pwede na sana itulong yan sa mga namatayan. Bakit po tayo nag-aaksaya ng pera at panahon? Ano inaangal ng mga senador? Pagod na pagod sila. Bakit? Monday to Wednesday, doble kayod sila. Meron sa umagang impeachment, meron pa sila sa hapon. Huwebes at Biyernes, sa dami po na binatrabaho dahil ang haba po ng impeachment, nagtatrabaho pa rin sila. Pagod na yung Senado, pwede naman palang papanagutin sa aktual na korte si BP Sara. Bakit po nila pinili na magsampa pa rin ng impeachment kung po pwede naman silang magsampa diretsa ng kaso kay BP Sara? Kasi nga, ang purpose naman talaga nila, hindi makatakbo si BP Sara. Kung makatakbo man, kung matalo man sila sa impeachment, madurog na po si BP Sara, masiraan na nila. So masiraan at hindi makatakbo. Alin man ang pangyayari, masyadong politika lang. Wala po yung pananagutan. Sayang po ang pera natin. Naghabol tayo ng 125 million, 375 million na so far ang ginagastos ng Senado dyan sa lintik na ano. Kaya pwedeng makasuhan lahat to ng mga pag-aaksaya ng pera ng taong bayan. Nakakatakot yung mga logic nyo. Tuwan-tuwa kayo na nakakasuhan si BP Sara, may impeachment na. Bakit pa kayo mag-impeach pa? Tapos bago pa mag-impeachment, gumastos na rin yan. Nag-hearing na rin po sila. Samantalang, walang nag-hearing, walang nag-imbestiga sa tunay na pinakamalaking pagnanakaw sa Pilipinas. Breaking all records, pinakamalaking pagnanakaw. Yan po ang flood control corruption. Kaya ang daming mali. Ang daming mali dahil inuuna ninyo ang pamumulitika. Wala na nga tayo. Uutang po tayo ng 3.3 trillion. Trillion po hindi na po billion ang usapan. 3.3 trillion ang uutangin natin para po ipampuno sa pondo. Para ipang-ayuda na naman. 2027 na Mag-e-election na Kinakailangan na po yan. Malaki po pondo para direkta bigay sa mga tao. Ang dami niyong ginagastos para hindi makatakbo si BP Sara. Ang dami niyong ginagastos para siraan si BP Sara. Na ang epekto po niyan, lalo nagagalit yung mga mamamayan. Tignan po ninyo. Meron pa po kayo na nanalo na raw, naungusan na raw ni Lenny. Yung, lahat ginagawa nila tinandem. Lenny Tulfo versus Lenny Aimee. Sino po nagsabi na ang Vice President ni BP Sara ay si Aimee Marcos? Tapos panalo daw si Lenny Rapi Tulfo versus Sara Duterte at Aimee Marcos. Sino po may sabi na una kong tanong sa Okta, sino nagsabi ng Vice President ni Sara Duterte ay si Aimee Marcos? Ikalawa kong tanong sa Okta, may naniniwala ba sa inyo? Imagine niyo lahat ng mga presidential survey, nangunguna po si BP Sara. Bukod tangi sa Okta Arts Dancer Survey, nangunguna si Lenny. Anak ng pupa, oo. Paluin na lang natin yung mga ulo natin. Pero, ang mga hindi bayarang media, yan po ang headline. Naungusan ni Lenny si Sara Duterte sa survey ng
Dalawa lang ang tanong natin sa Okta eh. Una, paano nyo natiyak na ang Vice President? Wala nga sa pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan pong Vice President ni Sara Duterte sa mga Duterte camp, Robin Padilla, Bongo, or pinakamaraming si Senator Marcoleta. Asan si Amy Marcos doon? Ikalawang tanong, may naniniwala ba sa inyo? Talaga? Utot nyo! Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayo magpakape.